Malungkot si Party List Representative Laila de Lima dahil namatay na ang kanyang pusang si Otto. Inuwi niya ang pusang si Otto mula sa Camp Crame, pero nahawi siguro bigla ang kanyang lungkot. Bagkos, lubos siguro ang kanyang kasiyahan ngayon. Napalitan ang kanyang lungkot ng sobrang kaligayahan. Umugong kasi ang balita na si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo ay kumpirmadong tatakbo sa 2028 presidential election. Hindi lingid sa karamihan na sa mga nakarang buwan, kinukulit si Leni Robredo na tumakbo sa 2028 presidential election dahil sa panig ng mga pinklawan at dilawan siya lamang ang may posibilidad na makatalo kay Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Ngunit ang palagi niyang sagot ay hindi niya muna pinapansin kasi ayaw niyang madistract ang kanyang ginagawa sa ngayon. Ang pangunahing obligasyon daw ni Leni Robredo ay ang Naga. Hindi raw siya maging effective na mayor kung ang kanyang iniisip ay ang 2028 presidential elections. Katunayan, nagkita sina Robredo at de Lima noong February 2026 at nakiusap di umano si de Lima na pag-isipan muli ni Robredo ang pagtakbo sa 2028. Nagbago siguro ang kanyang desisyon dahil ayon sa source ng Abante, kumpirmadong may planong tumakbo si Leni Robredo sa 2028 presidential election at ito ay kinumpirma mismo ng dalawang mayor sa Sorsogon. Kaya naghahanda na raw ang lokal na pamahalaan ng Naga City kung sino ang papalit kay Leni Robredo bilang city mayor just in case tatakbo siya talaga sa 2028 presidential election. Sa sarili kong opinion, talagang tinitignan ngayon ni Mayor Robredo ang buong sitwasyon. Siguro, sinusubaybayan niya ang impeachment trial laban kay Vice President Sara. Tinitignan niya kung makonvict si VP Sara Duterte dahil kung makonvict siya, walang kaduda-duda na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Ang ibig sabihin nito, wala na siyang makakalaban na malakas. Kasi sa mga survey, parang walang epekto ang mga walang lubay na paninira at batikos laban sa Vice President. Bawat survey, siya pa rin ang nangunguna sa karera. Pati trust rating, siya pa rin ang may pinakamataas na marka hinggil sa pagtitiwala ng taong bayan. At kung sakaling makonvict si VP Sara, although most likely hindi mangyayari, pero just in case lang na makonvict siya, 101% tatakbo yan si Leni Robredo sa 2028. Pero ang malaking question ngayon ay kung magsasanib pa rin kaya ang grupo ni Leni at grupo ni PBBM, mananatili kayang magkalyado pa rin ang dalawa. Sa aking palagay, maghihiwalay yung dalawa. Kaya lang naman sila magkasama sa ngayon, magkalyado sa ngayon dahil ang kanilang pakay ay para mawala si VP Sara. Pareho ang kanilang layunin. Gusto nilang mawala sa kanilang landas ang mga Duterte. At kung sakaling mawala man si VP Sara sa political arena, dito na rin magsisimula at lalabas ang tunay nilang kulay. Gusto ng mga pinklawan, dilawan at ng kanilang mga grupo na sila na ang hahawak ng trono, sila na ang hahawak ng gobyerno. At sa kabilang banda naman, yung grupo ni PBBM, gusto nila na sila pa rin ang mananatiling may hawak ng trono, sila pa rin ang hahawak ng gobyerno. Kaya sa bandang huli, babalik sila na magkaaway. Ang malaking problema ng PBBM ay kung sino ang maaari niyang itapat kay Leni Robredo kung sakasakali. Meron bang pwede niyang itapat? Si John Vic Remulla? Wala yan. Si Vince Dizon? Lalong wala yan. Si Gubot Chidoro? Mahihirapan din yan. At paano yung mga congressman, yung mga senador na sip-sip sa ngayon kay PBBM? Ano ang kanilang gagawin?
Siyempre, may tatawid yan. May kakalaban kay PBBM na. At pag nagkataon kung sino ang bibigyan ng basbas ng mga Duterte, baka siya pa ang mananalo. Kaya abangan natin. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunod hanggang sa muli, and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!